Isang mapagpalang araw ng November 11, 2024 kabayan. Narito po ang latest update natin dito sa binabantayan nating Bagyong Nika. Pero bago ang lahat, makikisuyo lamang po ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Kabayan, ito pong Bagyong Nika ay naasahan natin nakikilos generally pa west-northwestward simula ngayong araw hanggang sa forecast period nito. Inaasahan din kabayan ngayong umaga or early in the afternoon, maglalandfall na po itong Bagyong Nika over Isabela and the northern portion po ng Aurora. Kaya pinag-iingat po natin nung nakarang araw pa yung ating mga kababayan dahil dyan nga po maglalandfall ito pong mata ng Bagyong Nika. Pero kabayan, patuloy pa rin pong pinag-iingat yung mga kalapit lugar, lalo na po dito sa may bahagi ng northern and central Luzon, kasama na rin po ang Calabarzon, Metro Manila, and Bicol region dahil maapektuhan din po ito nitong Bagyong Nika. At inaasahan kabayan na sa paglandfall nito sa ating kalupaan, magkakaroon ito ng interaksyon na magdudulot po kabayan ng paghina nitong Bagyong Nika. Kaya mula typhoon category ay magiging severe tropical storm na lamang po ito. So nalito po kabayan yung latest track and intensity natin. Kaninang alas 5 ng umaga, November 11 po yan, ito pong Bagyong Nika ay nasa over the coastal waters na po ng Kasiguran, Aurora, na may lakas na hangin na abot po ng 130 kilometers per hour. Ito po ay nasa category typhoon kabayan at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating mamaya ng alas 5, ito po ay nasa vicinity na po ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Ito po ay medyo humina, taglay na hangin na lamang po nito ay nasa 120 kilometers per hour. Typhoon category pa rin kabayan at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At kinabukasan by November 12, 5 a.m. kabayan, ito po ay nasa layong 200 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Ito po ay meron na pong maximum intensity na abot na po ng 110 kilometers per hour. Medyo humina na kabayan dahil nga po nagkaroon na po ito ng interaksyon sa kalupaan natin ngayong araw. Kaya by kinabukasan o by tomorrow kabayan, hihina na po ang epekto nito. Ito po ay nasa category severe tropical storm na po kabayan. And by tomorrow din po ng hapon o gabi, ito po ay lalabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility. So lalabas ito as severe tropical storm kabayan, pero magdudulot pa rin po ito lalo na po sa mga malapit pa sa area nito kabayan, magdudulot pa rin po ito o yung trough nito ng pag-ulan at malakas na hangin lalo na po sa bahagi po ng Luzon. At ngayong araw nga kabayan, may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 3 dito po sa may southern eastern portion po ng Isabela. Kasama po dyan ang Dinapige at Palanan. At dito rin po kabayan, signal number 3 sa may northern portion ng Aurora, kasama ang Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan. Meron po tayong warning lead time na 18 hours kabayan para paghandaan ang malakas na hangin. Dala ng signal na to, signal number 3, aabot po ng 89 to 117 kilometers per hour po yung speed ng hangin na mararanasan dito po sa mga area ng Isabela at Aurora. Samantalang nakataas naman po kabayan sa signal number 2 dito po sa may southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the northeastern portion ng Pangasinan, the central portion ng Aurora, the southern portion ng mainland Cagayan, the rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the southern portion of Apayao, kasama ang Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, and the northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 2 po dyan kabayan. May warning lead time tayo na 24 hours at ang lakas na hangin na mararanasan sa mga area na nasa signal number 2 ay aabot po ng 62 to 88 kilometers per hour. At nasa signal number 1 naman po kabayan, malaking bahagi pa rin po ng Luzon,
Kasama po dyan ang ilang bahagi ng Cagayan, including Babuyan Islands, and ilang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Pangasinan, ganun din sa Aurora, Tarlac, the northern and central portion ng Zambales, ilang bahagi ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, and the eastern portion ng Laguna, the eastern portion of Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and the eastern portion ng Albay. Signal number 1 kabayan, meron tayong warning lead time ng 36 hours para paghandaan ang lakas na hangin na aabot po sa 39 to 61 kilometers per hour. Dahil dyan kabayan, apektado rin po ng malakas na bugso ng hangin dahil po sa mga nakataas sa signal number 1, 2, and 3 kabayan, maraming lugar po ang apektado po nito kaya wala pong pasok. Kahapon pa po ng hapon din nagsuspindi ang maraming lugar lalo na po dito sa mga lugar na nabanggit ko na nga po na nakasama po sa signal 1, 2, and 3. Wala pong pasok sa lahat ng pampublikong paaralan, maging pribado po sa lahat ng antas. Kaya kung nais mong makasigurado kabayan, bisitahin mo lamang ang FB page ng inyong LGU para makita doon kung kanselado ba ang pasok sa inyong areas. Ngayong araw din kabayan, inaasahan natin na malakas din po ang bugso ng hangin na mararanasan ngayong araw November 11 dito po sa may Batanes, Batangas, Marinduque, Romblon, Camarines Sur at Catanduanes. Dito rin po by November 12 naman, Tuesday, apektado pa rin po ng malakas na bugso ng hangin dulot ng bagyong Nika. Ito pong Batanes and Cagayan including Babuyan Islands kaya pinag-iingat po ang lahat lalo na po kabayan doon po sa nakatira sa mga coastal areas natin dahil posible po ang pagkakaroon ng matataas na alon. And speaking of alon kabayan, may nakataas po na gale warning signals dito po sa ilang seaboards ng ating bansa. Kabayan, ang taas po nito up to 7 meters po na alon ang mararanasan dito po sa seaboards ng Isabela and the Northern Aurora. Up to 5.5 meters naman po sa natitirang bahagi ng Aurora, the northern and eastern portion ng Polillo Islands and the seaboards of Camarines Norte. Up to 4.5 meters naman po na alon dito po sa eastern seaboards ng mainland Cagayan, the northern seaboards ng Camarines Sur and the Catanduanes, and the western seaboards ng Ilocos Norte and seaboards po ng Ilocos Sur. Pinag-iingat ang lahat kabayan dahil posible pong magkaroon ng life-threatening lalo na po kapag itinaas na po ang storm surge dyan kabayan dahil apektado po talaga yung mga nakatira po sa coastal areas natin. Sa ngayon kabayan, yan po muna ang ating latest update tungkol dito sa bagyong Nika. Pero bago ang lahat, makikisuyo po muna ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell lalo na kung nakatulong sa iyo ang ulat panahon para updated ka pa sa mga susugubang weather update. Muli, maraming salamat and have a safe day po sa lahat. God bless po kabayan. Ingat tayo po.